Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Pagtulong ni Senador Rapi Tulfo, sablay daw, ayon kay Congressman Marcolita. Maari pang mahigitan ni Congressman Marcolita kung gugustuhin nitong butihing congressman, kung tumulong. Kung gumawa siya ng sarili ng niyang YouTube channel dahil ayon kay Congressman Marcolita, hindi naman daw siya katulad nitong si Senador Rapi Tulfo na yung pagtulong ay parang pakitang tao lang ba para sabihin napakabait mong tao, pero nga yung inyong hangarin ay talagang makapag-ipon lang, makakuha ng limpak-limpak na salapi at itong supporters niya na gagamitin din niya pagdating ng araw, pagdating ng panahon, lalong-lalo na sa pagdating ng halalan, pagdating ng 2028 presidential election. Yan naman talaga ang hangarin nitong si Senador Rapi Tulfo. Dahan-dahan nang nahuhubaran ng maskara itong si Senador Rapi Tulfo. Kung noon talagang napakadami nitong humahanga, halos pag gumagawa tayo ng pagkontra nitong si Senador Rapi Tulfo ay talagang kukuyugin ka. Pero sa ngayon marami na ring nakikisimpatiya sa amin na pinupuna natin itong si Senador Rapi Tulfo dahil sa hindi na rin talaga tama ang mga pinagagawa nito. Napakadaming pinapahiya nito sa kanyang programa. Yung mag-ama nga na tawag nito mga kababayan, yung kulang daw yung ibinibigay na 500 araw-araw sa kanya anak, ay talagang napahiya yung tatay noon. At pati yung bata ay talagang na-expose, na pahiya. Isa pa namang estudyante yun, siyempre bubulihin ng kaniyang mga kaklase yun. At isa pa yung yung sinasabi ko kanina, yung mabaho yung hininga ng kanyang asawa kaya hinihiwalayan niya. Talagang pwede ba yung maari pa bang matawag nito mga kababayan? Dapat pa bang i-iri yun? Dapat pa bang ipalabas sa kanyang programa? Talagang nakakahiya yun. Talaga namang hindi iniisip ni Senador Rapi Tulfo kung ano ba yung kahinatnan, yung mga tao na pumupunta sa kanya para humingi ng advice, tulong. Pero napapahiya nga mga kababayan. Yun na nga wag na natin itong patagalin. Talagang napupuna na siya ni Congressman Marcolita. Ito na, sabay-sabay natin itong paano rin. Isang ko sa ating segmento, ay sa ating pagtalakay 2 weeks ago, nakita ko yung ilang thread sa mga nagsasabi sa atin, kung Dante, Jen, si Idol Rapi, maraming natutulungan yan kayo bang dalawa, may natutulungan ba kayo? Meron. Kaya lang hindi ko pinagsasabi. Hindi ako nagbablog. Opo. Pero masasabi ko, sa dami ng natutulungan ko, wala pa ako sa Kongreso. Opo. Tumutulong na ako. Yeah. Pero kagaya nga na sinasabi ko, hindi kinakailangan ipagmakaingay yun. At yung pagtulong ko, hindi kinakailangan kumita ko ng pera. Sapagkat ang pagtulong ko, legitimate. Kasi kung gusto ko lang kumita kagaya niya, di ginaya ko na lang siya. Sa akin palagay naman, kaya kong gayahin yun Baka kaya ko pa siyang higitan Pwede nga po naman. Diba? Well, kaya yun po naman, sinasabi natin. Kasi iba nagagalit Kasi alam niyo naman, Kong, mantakin niyo, ang followers niya, 27 million, Kong ang kanya pong followers ng kanyang YouTube account. Ganun po kadami ang tao nagka-follow sa kanya. Sa akin kasi, Jen, sukat na maipaliwanag natin kung makatulong tayo sa pagbubukas ng isip sa kababayan natin, na ililigaw halimbawa, sa pag-aakala nila sapagkat nakakuha ng konting pagtulong halimbawa, pero sumablay naman yung tuntunin sapagkat lalong lumala yung problema ng lipunan sapagkat hindi talaga nagkakaroon ng healing process Hindi talaga siya restorative kung ang pag-uusapan ay yung goal na kinakailangang mapayapa sila. Opo. Yung magkaroon ng healing. Wala yun Dahil sa format at saka nature ng kanyang pagtulong, di umano, ay wala sa hulog hindi ba? Opo. Sabi ko nga sa'yo, yung due process ay kinakailangan manatili sa lahat ng pagkakataon. Ang due process mangangailangan ng panahon. Kaya po tumatagal. Kaya kailangan may paliwanag natin sa ating kababayan. Ako, wala akong problema kung sakali 21 million. Opo. Yung naniniwala sa kanya. Noon tungkulin din natin
na kailangan nilang maintindihan kung saan tayo nanggagaling. Ayun, Sapagkat yung 21 million malaking bilang, ngunit hindi yun ang kabuuan ng Republika ng Pilipinas. Tama po Di ba? kayo. Well, sana ho, maunawaan ng ating mga kababayan kung bakit natin ito tinatalakay sa hapong ito, Kong. Ano? Sabi ko nga sa inyo. At saka, marami din ho palang mga vloggers na nakasubaybay. Tsak, ano ba tawag doon, Nelson? Yung halimbawa, yung programa natin, kinukuha nila tapos... Reaction video. Ayun, Nakita ko nga, biniyak-biyak Ang daming nila. na reaction videos. Meron pa nga nagsasabi, hindi na ba sila magkaibigan? Alam mo, Jen, yung pagkakaibigan, hindi natin ini-issue yun eh. Opo. Sa dalawang magkaibigan, hindi ko magkaibigan sila. Halimbawa, meron kang gustong itama, hindi dahil sa kaibigan mo siya, hindi ka magtatama kung ano yung mali. Tama po, Dapat yung kaibigan mo, iintindihin ka niya, kaya mo ginagawa yun dahil kaibigan mo siya. Naman. At higit sa lahat, kaya mo ginawa yun, alang-alang doon sa kapakanan ng higit na nakararami. Oho. So yung kumisan, mali yung kanilang title eh. Hindi na siguro sila magkaibigan. Nga Hindi po. po yun. Wag po ninyong lalagyan ng ibang ng ibang anggulo. Okay, hindi po dahil sa kaibigan ay hindi ka na kailangang magtama ng mali. Hindi ba? Bahala na po yung pagkakaibigan tungkol sa kanila kung paano nila alagaan yon. Pero ang mauuna dapat, ano ba yung kapakanan ng higit na nakararami? Ayun, Well, aywan ko lang po nga, sana sa part din naman, yaman din lamang, nandyan din naman si Senador Rapi Tulfo, sana gawin din niyang segmento, ito may kinalaman sa pagiging chairman niya ng Senate Committee on Energy at madiscuss din niya, alang-alang sa kabatir ng mas higit na nakararami, ang problema po, may kinalaman sa enerhiya ng ating bansa, baka kaya din po niya, di ba? O bakit hindi niya talakayin nga doon sa sa kuryente? Ang problema ganito eh. Ito personal na nangyari at alam ko ito. Merong pumunta tungkol ito sa sa lupa na sakahan. Okay. Nagawa yung pamangkin at saka yung tiyuhin. Yung amain sa isang kapirasong lupa na iniwan doon sa babaeng pamangkin. Pinamana, opo. Ngayon, nabalitaan ko, sapagkat kaibigan ni Mrs. yun, Okay. sabihin mo ka ako, tulungan natin. Isang araw punta tayo kay Secretary Sa DAR, sa si Conrad. Conrad Estrella. Conrad Estrella. Opo. Kaibigan naman natin si Secretary. Pero sinabi nung kaibigan ni Mrs. na pupunta muna ako kay Senador Rapi Tulfo. Gusto ko talagang pumunta doon. Okay, opo. Siyempre tayo naman, wala naman tayong problema doon. Opo naman, Ngayon, after 1 week, nalaman namin na hindi pa siya nakakausap. In-schedule siguro po. Oo, kasi nakapila siya. Opo. O tinanong namin kung saan siya nakatira. Sa kalsada lang, doon sa may Mandaluyong. Opo. Pero gusto niya raw pumila. Madali sabi, pagkatapos yata ng mahigit 1 linggo, siya na ngayon ang kakausapin. Okay. Pero hindi niya nakausap si Senator Rapi. Yun lamang isa sa mga staff ang nakausap niya at ang sinabi niya, hindi po kami nag-aayos ng tungkol sa lupa. Okay, opo. Pero, igit na 1 linggo siyang nakapila. Opo. So kung sinasabi nila na hindi po dito madaling makakuha po ng Ng slot isang example lamang lang yun. pala, Isang example lamang yun. Oho. So hindi pala siya nagano ng lupa kasi mahirap i-dramatize yun eh. Ay, opo. Mabusisi yun. Komplikado yun. Pero kapag yung awayan ng awayan ni Kulasisi at saka ni ganito, talagang yun kasi kung magiging maraming views magiging yun, viral ito, magiging baka tama nga naman itong mga estimates na ito ng kinikita. Yun ang talagang expert din talaga itong si Senador Rapi Tulfo sa awayan ng tawag ito, yung mag-asawa, yung mag-syuta. Kasi nga, itong idol ninyong si Senador Rapi Tulfo ay napakadaming at chicks nito. Talagang pagdating sa mga ganyang bagay, talagang expert itong si Senador Rapi Tulfo. At yun na nga, totoo rin talaga itong sinasabi ni Congressman Marcolita na ay mahirap talagang pumunta dyan sa Rapi Tulfo in action. Kasi nga, alam ko yan dahil may pinsan ako pumunta dyan, tapos ilang linggo din pabalik-balik. Tapos pagdating doon, siya na yung kakausapin, staff lang ni Senador Rapi Tulfo yung pumarap. Tapos pagkatapos, ganun, walang nangyari. Ni-refer lang doon sa abogado ng PAW
wala pa rin nangyari sa kaniyang pagpunta. Pinipili nga nila, mga kababayan, yung kanilang tinutulungan. Pag sa tingin nila hindi ito magbabiral, it's a puwera ka. Maghanap sila ng iba. Tatanungin ka doon, o ano ba yung problema mo? Magbabiral kaya ito? Ganon ang rapid tulpo in action. Kaya pira-pira yung pagtulong ni Senador Rapi Tulfo. Pero yung mga Rapi Tulfo in action, bahala na rin kayo dyan. Kung talagang nagpapaloko kayo sa inyong idol, na idol ko rin dati yan, talagang nakikipag-away ako niyan, nakikipagmurahan ako dyan sa social media kung talagang mayroong mga kumakalaban itong si Senador Rapi Tulfo. Talagang nagagalit din ako, katulad din ako ninyo, na talagang humahanga. Pero nga, nung napag-isip-isip ko, nakita ko na hindi na tama itong mga ginagawa nitong si Senador Rapi Tulfo. Umpisa nga doon, nung kay Jobilin Galieno case, nung pinabayaan niya na si Liobert Dasmariñas, na pinangakuhan niya na sa Manila gagawin yung lie detector test, tapos ililipad sa Maynila, pero ginawa pa rin yung lie detector test doon sa Palawan. Kaya yung si Liobert, kawawa, talagang nag-positive siya na parang siya yung talagang itinuro na siya yung pumatay sa kanyang pinsan na si Jobilin Galieno. Pasalamat na lang si Liobert kasi buhay pa noon si Idol Biguas Tumi Abili. Kaya napawalang sala. Pinabayaan ni Senador Rapi Tulfo. Kaya yung si Idol Biguas Tumi Abili nasa kumabilang buhay na, talagang galit din siya kay Rapi Tulfo. Pag napag-usapan namin sa aming group chat, si Senador Rapi Tulfo hindi nagugustuhan ni Idol Biguas Tumi Abili. Kasi nga walang isang salita. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos, ulit mag-shoutout ako kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Susan C. Yan sila Ma'am Virgin Religious ng Pulilan, Bulacan, alam niyan. Kasi nakasubaybay din yan sila kay Jobilin Galieno, yung Jobilin Galieno case. At kay Trabajador Mix Vlog, shout out kay Ma'am sino ba? Si Idisa Borby. Kay Ma'am tawag dito kay City Salia Baguan. At sa lahat-lahat na lang shout out na lang sa inyong lahat, at once again, this is Ronnie TV mo. Ingat lahat, God bless bawat isa sa atin.